Yung first question natin dyan is, yun, is there life after death? Ano sa palagay niyo yun? Anong opinion niyo? Palagay niyo ba may buhay pagkatas dito? Naniniwala rin po kasi ako. Kasi po, alam po, naniniwala po ako kasi syempre pagka may namatay po, siguro po i-bless po tayo ni God ng bagong buhay po pagkamatay. Yun lang po naman. Ganda. Ate Rihanna, do you have anything you wanna add to that? Any opinion? Nothing. Hindi copy-paste. Ayaw mo kumabi. ayaw. Kuya Marcus. Marcus ba, Mark? I think po sa belief ko, madami namang pong, magkakaiba naman po yung belief ng mga tao. Yung iba po, believe nila wala pong mangyayari pag namatay ka po. Pero yung iba po, which is yung religion side, ang belief po nila, yung mga tao either mapapunta po sa heaven or sa hell. Pero but for me po, since I'm a believer, I'm a proud believer and a Catholic, I believe that there is life after that. There is still more than kung ano pa po yung mga experience mo sa buhay. May mga magagawa ka naman rin po if like namatay ka po, like mapunta ka po ba sa heaven or sa hell. Amen. Galing ka. Parang mature ka lang. Parang ang dami mo lang pinagdaanan kay Marcus. Galing ha. Ang ganda. Oo. Pila ko matanda. Ilan taon ka na ba, Kuya Marcus? 16. Pero college? 1 year. Incoming senior. Ang galing ha, pero ang galing mo sumagot. What a good answer. Actually, yung sa'yo rin. Actually, totoo yung sinasabi nyo kasi ako dati hindi naman ako nagbabasa ng Bible, pero nung nabasa ko na yung Bible, totoo pala sabi sa Bible, it is appointed for man once to die and then after that, the judgment. Judge ka na ngayon. Pagkatapos ng buhay natin dito, may sumunod daw. Now, yung Bible, naniniwala akong totoo ko siya kasi ang dami niyang ang dami niyang evidence na totoo siya eh. 'Di ba? Kaya ako naniniwala talaga ako sa Bible na pagkatapos na ito, may sumunod na buhay. Ngayon, yung second question natin doon, connected pa rin. Do you get to heaven by being a good person? Sa palagay niyo ba, sapat na yung pagiging mabuting tao, Kuya Marcus? Sa palagay mo ba, sapat na o hindi sapat yung pagiging mabuting tao? Any opinion on that, Ate Rihanna? Ikaw, Kuya. Ano pala yung tanong? Sapat na ba yung pagiging mabuting tao para makapasok sa langit? I think yes and no. Uy, ba? Hindi lang, kunyari, Parang Shakespeare to siguro. Kung sabihin po natin, di ba, mabait po yung tao, makapunta ka na po sa heaven. Pero hindi naman po lahat dapat na, kunyari, mabait ka, makapunta ka na agad sa heaven. Yung mga mababait naman po tao, hindi, kahit sila rin po, wala naman po tao na perfect. Kaya kahit mabait po sila, syempre may mga mali pa rin po silang magagawa. Kaya dapat, di ba, magdahan-dahan po tayo kung maging mindful po tayo sa mga ginagawa natin. Kasi minsan di natin napapansin na mali pala to, tapos nakaka-effect din po pala sa mga tao sa paligid natin, and di ba, yun po. Ayun. Thank you for your beautiful answer. Parang beauty pageant no? Ang galing, ganda. Meron? Talaga ba? Kaya naman pala. And gusto natin, sa pangatlong question dito, gusto natin testingin kung sa palagay natin kung makakapasok nga ba sa langit by being a good person. Yung pangatlong question natin, tanong to diretso sa inyo, have you broken any of the 10 commandments? Yung for example, wag magsinungaling. Palagay niyo ba ilang napatawad? Ilang beses na ba o nagsinungaling ka na ba o ilang beses na nagsinungaling, Kuya? Ako po, minsan po, kapag ka po yung, syempre po worried po ako sa sasabihin ng parents ko po. Halimbawa po, pagka lumabas po ako, syempre po, hindi naman po sa malalang, naman po, umaamin naman din po ako. Pero po kasi, syempre, pinag-iisipan ko po muna kung ano po yung sasabihin ko bago ko po sabihin kung ano po yung totoo. Kasi baka po mamaya magalit po sa akin, di ba? Syempre po, minsan, parang po rin, pagbabay time. Kasi po di rin po ako magaling sa
on the spot po na words. Kaya po, iisipin ko muna po yung sasabihin ko bago ko po sabihin na, "Yo, mami, iba po kasi pinuntahan ka, gano'n." Pero po, hindi na, nagsisinungaling po ako kapag po yung alam ko po na parang papagawayan po namin, ganun po. Pero kapag ka po yung alam ko naman po na di ko naman po kailangan magsinungaling, hindi ko na po ako nagsisinungaling. Paminsan-minsan lang, slightly lang. Ikaw nga, Rayana. Same din. Minsan-minsan lang nagsisinungaling. Pero aminado tayo doon. Guilty tayo na nakakapagsinungaling. Lahat. Mamaya, may share ako dyan. Very good observation. Ikaw, Kuya Marcos. Lahat naman po tayo, hindi naman po tayo nakakaiwas na magsinungaling. Lalo na pag, di ba, gusto niya po, ayaw niya po saktan yung ibang tao pag like, ayaw mong may malaman sila na hindi magandang bagay. Kaya minsan talaga nagsisinungaling. Tapos yung sa 10 Commandments po, lahat naman po ng tao na siguro nakaka-break ng 10 Commandments. Wala naman pong tao na perfect. Di naman tayo lahat makakasunod dyan sa 10 Commandments. Pero kung pina-follow mo talaga at believe mo yung mga 10 Commandments and malakas yung faith mo kay God, syempre, may mga mali ka rin magagawa. Pero pag talaga, aaminin mo rin kay God. At in the end, si God naman din ang bahala sa atin. And makakabalik din tayo sa question na kanina na whether you're a good person or not, sapat na ba yun na makaangat ka sa heaven? Kahit good or bad person ka naman po, in the end, si God naman po bahala talaga sa atin. What a beautiful answer. Thank you. So yun na nga. In short, sinasabi nyo na broke na natin. So guilty tayo. And to back that up, actually, yun din ang nasusulat sa banal na kasulatan. Ika nga sabi sa Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Totoo yung sinasabi nyo na lahat tayo. Throughout time, tiningnan na ni God, yung creator natin, yung puso't isipan ng lahat ng nabuhay noon, lahat ng mabubuhay ngayon, at lahat ng mabubuhay pa. Nasilip niya na lahat yan. Ganun ka-powerful si God. At nakita niya na lahat nagkasala. Yun ang summary ni God. Lahat nagkasala. All have sinned and fall short. Kinulang lahat para makarating sa langit. At ito pa ang nasusulat, yung pinaka-bad news. Sabi, for the wages of sin is death. Kung itatranslate natin yun, ang kabayaran sa kasalanan, pag magkasala ka, isa man o marami, for the wages of sin is death, ay kamatayan. Yung kamatayan doon, it's actually pertaining to hell. For the wages of sin is death. Pero may magandang kasunod yun. But, the gift, yung regalo ni God, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Na may connection doon, yung pang-apat natin na question. Yun. Why did Jesus died on the cross? Ano sa palagay mo, Kuya Marcos? May take ka ba dyan? Bakit kaya namatay si Jesus sa cross? From what I know and what I've learned po, si Jesus po, namatay po siya sa cross dahil to take all of our sins po para like, kasi mahal na mahal po tayo ni Papa Jesus. And willing siya na kunin na lahat ng ating mga sins para mabuhay pa po tayo sa mundong ito. Kasi ganun po si Papa Jesus. Hindi po siya nag-take ng buhay. Nagbibigay po siya ng buhay. Amen. Galing. Anything you wanna add to that, Teriana? Wala. Ikaw, carry ka lang rin. Ang galing mo talaga sumagot. Actually, napaka-biblical mo sumagot. Nasa Bible yun. Nasasabi mo yung Bible. Hindi ko alam kung nabasa mo na yun. Sabi nga ni God, I'm not sure kung narinig nyo na, John 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him will not perish. Ibig sabihin, kung sinong maniniwala at magtitiwala sa anak niya, hindi na mapupunta sa impyerno. At bibigyan ng buhay na walang hanggan na nasa langit. Napakaganda ng description ng langit.
Meron doon mga bagay na hindi pa natin nakikita, kulay na hindi pa natin nakikita, pagkain na hindi pa natin natitikman, mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Ganun yung description ng langit. While sa hell, napaka-specific ng description ng hell. Napakadilim. Kasi nga wala doon si God eh. And God, tandaan nyo, sa Bible, God is life, God is light, and God is love. Pag nasa impyerno ka, wala kang mararamdamang pagmamahal, wala kang wala kang makikitang liwanag, madilim lang doon. In fact, sabi pa nga ni Jesus Christ, ang maririnig mo lang doon, mga taong umiiyak. At yung mga ngipin nilang nagkikiskisan dahil hirap na sila sa punishment na natatanggap nila. Ganun din describe yung Bible. Kung anong yung opposite na sobrang ganda ng langit, yun yung sobrang pangit. Binigay lahat sa impyerno. And share ko lang, yun nga, sabi sa Bible, lahat daw tayo nagkasala, and lahat tayo, for sure, mapupunta. Pero ayaw ni God nun. Sabi ni God, God doesn't want anyone to perish, but repent and come to repentance. Sabi niya, gusto niya as much as possible, lahat kayo maligtas. Kaya gumawa siya ng paraan. Diba? May mga tao hindi naniniwala kay Jesus Christ, pero sobrang totoo ni Jesus Christ. Ano sa palagay niyo yung isa sa pinaka evidence na totoo si Jesus Christ? Do you have any idea about that, Kuya Marcos? For me, I think it's the main one is the Bible, and of course the people that believe in God. Pero syempre, si Papa Jesus, hindi lang po naman siya yung nag-iisang God. Kasi for other people, may iba't iba po sa religion and iba't ibang belief. Pero as a Catholic, I think yung about the stories nung kinukwento about kay Papa Jesus, then yung mga artifacts na nahanap na about sa kanya, then yung mga testaments na na-discover din ng mga researchers and journalists. And pero if God hindi pala siya totoo, for me, I'll still believe in him because he is in charge, and he's in charge of guiding us into a better path. And for me, I really love believing in second chances, because whether you're a good or a bad person, whether you made good or bad mistakes, it's never too late to learn from someone or something. Ayun. Napaka-articulate mong sumagot So, sa akin, isi-share ko lang sa inyo, isa sa ebidensya na totoo si Jesus Christ. Alamin lang natin kung anong taon na ngayon, anong year na ngayon. 2026. Malagay ko nakapag-open na naman kayo ng history book, di ba? Pag binalikan nyo yung history, ano yung isa sa makikita nyo doon? Yung mga noon-noon pa, anong tawag doon? Yung taon. Kunyari, 600 BC. Hindi, bago maging BCE, pinalitan nila yan eh. Pinalitan ng mga secular yan eh. Bago maging BCE, meron yun, BC. Yun, BC. Ang ibig sabihin nun, before Christ. Yun. Yun. Pinalitan ng mga secular na scientists yun. Kasi hindi daw sila Christian. So, yung sa history, dun yung makikita na BC, before Christ, doon tayo nagsimulang binilang natin yung time sa kapanganakan niya. Yung unang Christmas. Sobrang totoo ni Jesus Christ. Nag-umpisa tayo nating bilangin yung oras, yung time, yung araw, yung taon nung pinanganak siya. 'Di ba? Tapos bukod doon, ang dami pang ebidensya na totoo si Jesus Christ. Actually, bukod sa Bible, may mga other books writing and talking about Jesus Christ. So sobrang totoo ni Jesus Christ na 2,000 and even before that actually, bago panganak si Jesus Christ, 500 and 700 years, may mga propeta na sinasabi, si God bababa sa mundo, magkakatawan tao. Tatawagin siyang Emmanuel, or isang God with us. Kaya totoo na si God, nagkatawan tao in the form of Jesus Christ, the second man in the Trinity. Si Jesus Christ yun. Kasi nga, sabi nga sa Bible, all have sinned and fall short. Lahat tayo, nakita na ni God eh. Walang kayang maging perpekto. At nakasulat sa Bible, nung pinanganak si Jesus Christ at namuhay siya, hindi siya nagkasala. Naging mabuting anak, naging mabuting kapatid,
naging mabuting kaibigan, kahit mismo sa kaaway niya, yung pinapatay na siya. Biruin mo yung pumapatay sa kanya, sabi niya, God, forgive them for they do not know what they are. Pinapatay ka na, mabait ka pa rin. Jesus Christ, grabe ka. Di ba? So, sabi niya, imbis na kayo ang dumanas ng impyerno, ako na. Tandaan nyo, ewan ko, since Catholic kayo, pero ewan ko kung nakapanood na kayo na Passion of the Christ, ganun. Bago siya actually ipako sa krus, tinorture na siya, binugbog, hinila yung balbas, hinila yung buhok, nilagyan ng tunik na corona. No, tapos ano siya, nilash na. At yung yung lash, yung latigo, yung dulo ng latigo, just to describe it to you, ito totoo to, historya, galit to sa mga historian. Yung dulo nun, merong thorn na pag inataw sa'yo at dumikit sa'yo, kakapit yun. Tapos sasama niya po yung mga... Sasama niya yung balat at laman na kinapitan niya. And in fact, sabi nga sa Bible, nung tinorture at binugbog si Jesus Christ, beyond recognition na siya. Hindi na siya makilala. Tao ba to? Hayop ba to? Aso? Pusa? Ano to? Sobrang binugbog niya. Tapos hindi pa nagtatapos doon. Binugbog sarado na siya. Inuburan, pinakarga ngayon yung krus ng Kalbaryo papunta sa Golgotha kung saan siya ipapako. At on the way there, inaalipusta siya ng tao, minumura, binabato ng basura. For what? Ano bang ginawa niya? 'Di ba? Bumuhay lang naman siya ng patay. Pinagaling niya yung mga taong may sakit. At pinakain yung napakaraming taong gutom. Wala siyang ginawang mali. Bakit siya ngayon ipinako sa krus? And dahil sabi niya nga, ako. Parang ganito yan mga kapatid, share ko lang. For example, nagkautang ka, 100 million. By any chance ba may 100 million ka, Kuya Marcos? Wala. Baka kayo, baka meron. Ayun, ganun tayo nakita ni God. May malaki tayong utang at walang makakapagbayad. Kasi He's an infinite God. Isipin mo naman anong i-require niyang payment. Infinite God yan. Creator of the universe, the heaven and earth. Anong kabayaran ang ibibigay mo dyan? Diba? Kung meron man, sabi niya nga sa Bible yung mga mabubuting gawa nyo, parang maruming trapo lang sa akin yan, sabi ni God. Ba't hinaharap nyo sa akin yung mabubuting gawa nyo? Hindi, infinite God ako I required infinite payment. Kaya ang pinambayad niya, buhay din ng Diyos. Bumaba yung anak niya, yun mismo ang binayad niya. Ang nangyaring transaksyon, share ko lang sa inyo, ang nangyaring transaksyon nung nakapako siya sa krus, lahat ng kasalanan ng taong nabuhay, nabubuhay at mabubuhay pa, inilagay sa kanya. Hinusgahan ng kamatayan. At yung kabutihan niya, dinistribute niya ngayon yun sa mga taong maniniwala at magtitiwala sa kanya. Para pag humarap ka na sa judgment ni God, hindi niya na makikita yung mga imperfection mo. Ang makikita niya na yung perfection ni Jesus Christ na inilagay sa iyo. Ganun ang nangyari doon, palitan. Palitan. Kaya in that way, hindi tayo mapupunta sa langit dahil mabuti tayo. Mapupunta tayo sa langit kasi mabuti siya. Kasi siya ang gumawa ng paraan para iligtas tayo. At napakaganda yung nasa likod nito, share ko lang. Pag binasa natin, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God. Yung kaligtasan daw, regalo ni God yun. It's a gift of God. Not by works. Kita nyo? Yung kaligtasan, hindi yung makukuha sa mga mabubuting gawa. Hindi nasisilaw si God doon. Again, infinite God yan. So that no one can boast. Kasi nga naman, kung maliligtas tayo sa mabubuting gawa, magkakalugi-lugi tayo. Kasi lugi tayo kay Henry C. Henry C pa lang, ang dami na mabuting gawa niyan, di ba? So, hindi sa mabuting gawa. Pero, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. Ibig sabihin, pag naligtas na tayo, dun lang magkaka-value yung magbuting gawa. Magagawa na daw natin yun. Kung dati tayong makasalanan, sabi niya nga bago siya mag-ascend sa heaven, hindi ko kayo iiwanan. Bibigyan ko kayo ng helper. Ito na, dito na maglalaro yung the third person in the triune God.
Holy Spirit, banal na spirito. Bibigyan ko kayo ng, ako rin yun, sabi ni Jesus Christ, I am the Holy Spirit din. Pero in that way, lahat kayo. Kasi wala na siya sa physical na katawan, magiging spirito na siya, banal na spirito. Sabi niya, anong bibigay sa inyo ng banal na spirito? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Imbis na dati, hindi mo makontrol yung sarili mo, galit ka kaagad, tutulungan kita. Habitual liar ka, talagang mahilig ka magsinungaling, ikukonvict ka mo para magsabi ka ng katotohanan. 'Di ba? Sa gitna ng problema at unos at wala kayong pera, meron kayong peace of mind. Kasi sabi nga ni God sa Bible, He will give you peace that surpasses all understanding. Yung mga tao nagtataka, hirap na hirap sila sa buhay, wala silang makain, bahay nila sira-sira. Pero panatag pa rin sila. 'Di ba? Ganon ang tunay na Kristiyano. So, yun lang sa akin mga kapatid. Pumunta ako dito actually bago ako kayo ma-meet, pinagdasal ko na kayo. Sana makabit ako ng mga katulad nyo na with open hearts and open mind and patuloy kayong matuto. Bibigyan kayo ni God ng totoong, not only knowledge or intelligence, but He will give you totoong wisdom. Yon. Pwede ko ba kayong ipag-pray, Kuya Marcos? Pag Ate Rihanna. Ano ulit name mo, brad? Raven. Magpe-pray ko lang kayo ha. Let's all pray kung gusto nyo rin mag-pray. Lord God, thank you for this time, Lord God, that you